Ayan, ito yung problem natin. Let's read first. Water flows through the permeable layer as shown in a figure. So, ito yung figure natin. And then, given yung H natin, 3.5 feet, yung H, or ito yung head difference natin, which is 4.6 feet, and then yung length natin, na 120 feet, and then yung slope natin, or the angle, alpha is equal to 14 degrees. And then, and K natin, or the coefficient of permeability, is 0.0016 feet per seconds. And then, sabi dito, consider 1 feet width natin perpendicular to the figure and calculate the following. So dito, hydraulic gradient in percent, the flow of water per feet width in cubic foot per hour, and then the total amount of water percolated per day per foot width in cubic foot. Ayan, so ito yung figure natin. So dito makikita natin na itong tube na to. So ang tawag dito, this is the piezometer, or ito yung dinidrill. So tawag dito is observation well, or test observation well. Ayan. So yan yung dinidrill, ginagamitan ng equipment, tapos dinidrill sa lupa natin. And then hanggang maabot niya yung permeable layer. Ayan, ito. So ang mangyayari, yung permeable layer dito, tumatagos yung tubig, dito nagpo-flow yung water. And then yung permeable layer natin, pinaggitnaan siya ng impermeable layer. Ayan, so top, and then dito sa bottom, ayan, yun yung impermeable layer natin. So ang impermeable layer, dito hindi tumatagos yung tubig natin. So dito lang sa permeable layer. So ang mangyayari kapag ibinaon itong observation well natin dito, ang mangyayari yung dahil sa pressure dito sa may permeable layer natin, so merong pressure diyan. So kapag nakaabot dito yung test observation well natin. So dito dahil sa pressure, yun yung nagiging cause para yung water natin dito is tumaas. Ayan, tumaas dito sa may test observation well natin. So nilalagay itong mga test observation well para uh, para sa groundwater movement. So, para mag-collect tayo ng mga data. Ayan. So, para pag-aralan yung dito sa may underground water, or the groundwater movement dito. Ayan. So, dito, ito yung head natin, or the piezometer head. Ayan. So, that is 4.6 feet. Ito, yung head difference natin. So, sulat natin yung mga given dito. So, this is 4.6 feet. And then, itong L dito, ito yung length. Ito naman yung distance from dito yung observation well na number 1. And then, ito yung pangalawang observation well. Ayan. So, yung distance nila is 120 feet. Ayan. 120. Tapos, yung height ng permeable layer mula dito sa may top hanggang dito sa may bottom. Ayan, so dito sa may permeable layer dyan, so pinagitnaan. So yung height niyan is 3.5 feet. Tapos yung ito, dito yung slope natin. Ito, so naka-decline yung ano natin, yung permeable layer sa pababa. So ito yung magiging slope niya, 14 degrees. So dito, ang unang pinapahanap sa atin is ito, hydraulic gradient in percent. So letter A, hydraulic gradient, or ito yung I natin. Ayan. So, paano ba kinukuha yung hydraulic gradient? Diba? Yung head difference divided by yung length ng specimen natin, or the soil specimen. So, doon tumatagos yung, or dumadaan yung tubig natin. Ito yung length. So, dito, meron na tayong head difference. So, yung length dito is, yung i-consider nating length is yung dito sa may permeable layer. Kasi nga dito naman yung soil natin. So, dito tumatagos yung tubig natin, dito nagpo-flow. So, ito, yung length dito is hindi ito yung i-consider natin na length. So, mali yun. Ang i-consider natin is ito, yung itong distance na to. Yan, ito. Diba ito naman yung permeable layer natin, this part. Ito. Itong part na to. Yan. So, ang i-consider natin na length is ito. From here hanggang dito. So, this is the L prime. Ayan. So, yan yung gagamitin natin na length. So, palitan natin yon. So, L. So, ito yung L prime. Yan. So, paano natin makukuha yung L prime natin? So, di ba? Ito,
yung length natin, yung distance ng dalawang test well natin. So, ito. This is the, yan. And then, itong permeable layer. Yan yung L prime. Ayan. So, yan yung L prime. And then, yung slope niyan is 14 degrees. Yan. So, ayan. And then, ito is 120. Ulitin natin ang kulay. So, ito ay 120 feet. So, dito, di ba pwede natin gamitin, di ba ito opposite side to. Tapos, ito yung magiging hypotenuse. Tapos, itong side na to, adjacent side. Itong L natin, ito yung length. So, pwede natin gamitin, di ba adjacent, di ba yung from sa SOHCAHTOA. So, adjacent tapos hypotenuse. So, ito, di ba, cosine. Cosine ng alpha is equal to adjacent, which is yung L natin, and then yung hypotenuse, which is the L prime. So, para makuha yung L prime, di ba, L divided by cosine alpha. So, salpak natin, 120 feet divided by cosine ng 14 degrees. So, ito yung value ng L prime natin. So, salpak natin. So, 4.6 feet, ayan, divided by yung L prime natin na 120 feet divided by cosine ng 14 degrees. So, makancel yung feet. So, ilan yung hydraulic gradient natin? Compute natin. So, this is 0.03719. Pero, ang required is in percent. So, i-times natin ito ng 100%. So, magiging sagot natin dito is 3.719%. Ayan. So, ito yung hydraulic gradient natin. And next tayo. So, next, flow of water per feet within cubic foot per hour. Ayan. So, ito, letter B. Ayan. So, isulat natin. Flow of water, letter B. Flow of water, or ito yung discharge natin. Or ito yung Q, di ba? So, dito pwede natin gamitin yung Q, yung formula natin na KIA. So, KI and then yung area. So, dito, isulat lang natin yung mga, so, given yung K natin, which is 0.0016 feet per second. So, isulat lang natin yung K, or the hydraulic conductivity. Feet per seconds. And then, yung I natin, or the hydraulic gradient, yung nakuha natin, ito. So, yung decimal, yung kukunin natin na 0.03719. So, ngayon, yung kukunin natin, paano naman yung area? Ayan. So, area. Ayan. So, ang gagawin natin, yung area is yung ito. Yung dito. Kung saan, tatama or tatagos si water natin. Ayan. So, dito na part, diba? So, ito yung H natin. And then, ito yung, let's say, H prime. Ayan. So, ganito kasi yan. So, diba, naka-incline yung ano natin, may slope. So, yung permeable layer, kapag hindi siya naka-incline or walang slope, diba, ganito siya. Ganyan. Ito yung H natin. And then, dito, tatama yung water natin. Yan. Ito yung 90 degrees. Yan, yung walang slope. So, kapag meron na siyang slope, ayan, yung may angle na, di ba, magiging ganito siya. So, ganyan. Ito yung H. Tapos, yung H prime is, andito na siya. Ganyan. Ito na part. And then, ito yung slope niya. And then, ito yung H prime. Yan, ito. Yan, H prime. So, yan yung 90 degrees. So, dyan, tatama yung water natin. So, yan yung kukunin natin na area, di ba? Ayan, so, ilagay natin dito. Kunin muna natin yung value ng H prime natin. So, ganyan. So, H prime. And then, yung slope natin na 14 degrees. Ayan.
So, dito palitan natin ng kulay. So, dito, di ba, yung opposite. Ilagay natin opposite. Tapos, yung h natin dito na 3.5. Yan yung magiging hypotenuse natin. And then, yung h prime, ito yung magiging adjacent side natin. So, di ba, pwede nating gamitin yung cosine. So, adjacent and hypotenuse. So, cosine, di ba? So, pwede nating gamitin yon. So, cosine ng alpha is equal to h prime divided by yung hypotenuse natin na h. So, ilabas lang natin to. So, h prime is equal to h, ayan, times cosine ng alpha. Ayan. So, lagay natin yung value. So, 3.5. H prime is equal to 3.5 cosine ng 14 degrees. Ayan. So, yan yung h prime natin. And then, yung kukunin natin na area is, di ba ito, ganito. Yung, kuha natin ng strip, di ba ito yung area. Diyan tatama yung water natin, di ba? So, yan yung h prime. Diyan, dito tatama yung water natin. So, yan yung i-consider natin na area. And then, ang sabi, mag-consider daw tayo ng 1 foot width, ayan, perpendicular to the figure. So, mag-consider tayo ng 1 foot na width natin. Ayan, so 1 foot. Ayan, so yung area natin ngayon, so ilan na to? 3.5 cosine 14 degrees. So, that is 3.396 feet, di ba? Yan yung value ng h prime natin. Feet, yan. Ilagay natin yung ano. And then, yung area, ayan, 1 foot times, yan yung width times yung h prime na 3.396 feet. Ayan, so area, so that is 3.396 squared feet. Ayan. So, yan yung area na gagamitin natin dito. So, 3.396 feet squared. Ayan, so, salpak natin dito yung sa, ano, formula natin na Kia for discharge. Ayan, 0.016 feet per seconds yung hydraulic conductivity natin. Multiply natin siya sa hydraulic gradient na 0.03719 and then times yung area natin na ito, 3.396 squared feet. Ayan, so compute. That is 2.021 times 10 raised to negative 4 cubic foot. So, tatlo, dalawa, isa. So, cubic foot, ayan, per seconds. Ayan. So, yan yung discharge natin or flow of water. Ayan. So, letter C, letter B, cubic foot per hour pala yung required. Sorry. So, kailangan natin i-multiply. So, multiply natin yung seconds para matanggal. Cubic foot per hour pala. So, ito. So, tanggalin lang natin ito saglit. Ayan, so times, di ba, ang isang oras is 3,600, di ba, para matanggal yung, seconds. So, 1 hour is equal to 3,600, so kakancel yan. So, now, so times natin, 2.021 times 10 raised to negative 4 times 3,600, so that is 0.728 cubic foot. Ayan, cubic foot per hour. Ayan, so ito yung answer natin for letter B. Yan yung flow of water or discharge natin. So, yan. And then, ayan. So, ito, elaborate lang natin. Ito, yung sa may area. Ayan. So, para hindi natin makalimutan. Diba, doon sa mga aparatus natin, yung sa soil specimen natin, yung area ng aparatus natin, doon sa, yung soil specimen natin, yung area na kinukonsider natin is yung doon sa may aparatus natin, yung area nun, yung diameter. Diba? So, ang maging area natin doon is pi over 4d squared. Diba? Diyan tatama or tatagos si water natin. Diyan, diba? So, yan yung area na i-consider natin doon sa soil specimen natin na nasa apparatus. Ayan. So, pi over 4d squared. And then, kung i-relate natin dito, yung area na kukunin natin is ito. Diba? Yung dito, yung diyan tatama, yung water natin. So, ang consider natin is 1 foot na width and then yung h prime. Ayan. So, consider tayo ng 1 foot na width. Ayan. So, ganun siya. Para hindi natin makalimutan. And then, letter C na tayo. Natanggalin lang natin to para may space tayo. So, yung letter C. So, okay na siguro to. Ayan.
So, letter C. Ano yung letter C natin? Ayan, so letter C, yung, ano naman daw yung total amount of water percolated per day per foot within cubic foot. Ayan. So, dito naman, sulat lang natin, total amount of water percolated. Percolated or yung total amount of water or tinatawag din ito na volume. Ito yung volume natin. Ayan, so volume. Yung, di ba dun sa, paano natin makukuha yung volume? Di ba dun sa isa na formula ng discharge, di ba yung Q is equal to volume divided by yung time natin. Ayan, so ilabas natin itong Q. Ayan, yung volume pala, yung volume, so ilabas natin volume times yung, is equal to discharge times yung time natin. So dito, meron na tayong discharge. Yan, yung time natin, so ilan yung time natin? Ano yung time natin? So, yung time natin is ito. Yung per day. So, isang araw. So, yan yung time natin. 1 day. Ayan. Yan yung T. Ayan. So, 1 day. Ilagay natin. So, time is equal to 1 day. And then, para maging uniform yung mga unit natin. Diba? Ang isang araw ay 24 hours. Diba? 24 hours. Ayan. So, para makancel yung hour doon sa discharge natin. So, 0.728 cubic foot per hour. Tapos, yung time natin is, ayan, so dito, 24 hours divided by 24 hour na lang. Ayan, divided by yung 1 day. Ayan. So, makacancel itong hour. So, yung magiging volume natin is 0.0728 times 24. So, that is 17.472 cubic foot per day per foot. Ayan. So, yan yung volume natin for letter C. Ayan. So, ito yung mga sagot natin for this problem.